Welcome to MMM's free YouTube channel. Hope you enjoy my videos. Don't forget to like, share, and subscribe. I'll appreciate it a lot. Kabanata 41, ang larong stratehiya at ang Tower Rush. Bumagsak si Mayong Jaegal mula sa pader na kanyang kinalagyan matapos tumalsik sa tindi ng atake ni Jae Hwan. Hirap man, pilit siyang tumatayo, habang naglalakbay ang kanyang isipan. Ang mga makakalaban ko sa quarterfinals ay wala sa matchup list. Ngunit laking gulat ko nang malaman kong ang makakatunggali ko ay ang mismong Castle Lord. Pag-iisip ni Mayong Jaegal, natuwa ako dahil ang rason ko sa pagsali ay para bigyan siya ng babala. Marami nang naunang gaya niya na nagbigay ng huwad na pag-asa sa mga tao, pag-asang mababawi ang dati nilang buhay. Ngunit sa huli ay mas malalim na kawalan ng pag-asa lang ang iniwan. Nandito ako para sirain ang pag-asang iyan bago pa maulit ang lahat. Hindi matanggap ni Mayong Jaegal ang kanyang kalagayan. Sa tingin mo ba ay natalo mo na ako? Kung tatanggapin ko ang pagkatalong ito, parang itinapon ko na rin ang 400 taon ng buhay ko rito. Tumingin lang si Jae Hwan sa kanya nang walang kibo. Ang sabi mo ay kailangan lang kitang makalaban sa isang one-on-one na laban, sigaw ni Mayong Jaegal. At ano naman kung sinabi ko yun? Tanong ni Jae Hwan. Ang gusto ko ay labanan ka sa isang strategic game, nararapat lamang na ako ang pumili kung anong uri ng laban ang gagawin natin, mungkahi ni Mayong Jaegal. Nagsimulang magbulungan ng madla dahil sa pag-iwas niya sa pisikal na laban. Isang labanan ng stratehiya, hindi ba't mas magiging mahirap itong husgahan? Tanong ni Magok Shin. Siguro ay ang larong yun ang tinutukoy niya, ang laro kung saan kailangang humawak ng militar, sagot ni Chang Heo. Humarap si Jae Hwan kay Mayong Jaegal, kung iyan ang gusto mo, anong laro ang nasa isip mo? Kung ganoon, tinatanggap mo ang aking hamon, tuwang-tuwang sabi ni Mayong Jaegal. Biglang may umusbong na kakaibang landscape sa stage, isang miniature na mapa, kasabay nito, isang notification ang lumitaw sa harap ni Jae Hwan, welcome sa mundo ng strategic battle formation. Dahil isa kang baguhan, maaari mong buksan ang menu para malaman ang rules at controls, pang-aasar ni Mayong Jaegal. Ito ay ang battle formation, isang laro na nilikha ni Mars, isa sa 13 eksperto, sikat ito sa mga strategists ng Great Realm. Hindi alam ni Jae Hwan na si Mayong Jaegal ang itinuturing na pinakamagaling na manlalaro nito sa buong Chaos. Gusto mo pa ba ng oras para pag-aralan ito? Tanong ng matanda. Hindi na, ayos na ako sa nakita ko. Napakasimple lang pala ng larong ito, nakangiting sagot ni Jae Hwan. Sa loob-loob ni Jae Hwan, natawa siya. Ang konsepto ay tatlong lahi na naglalaban, pagkuha ng resources, at real-time army. Sigurado akong galing ito sa Earth. Lahat ng tao sa Earth ay alam laruin ito. Ilang libong beses ko na itong nalaro. Ano bang problema ng mga Dream Demon na ito? Hindi ba sila marunong ng salitang plagiarism? Pinili nila ang mapang Lost Garden. Pinili ni Jae Hwan ang human race, habang undead race naman ang kay Mayong Jaegal. Pinili niya ang humans, yon ang pinakamahinang race, talagang baguhan siya. Isip ni Mayong Jaegal, ang undead ay lumalakas habang tumatagal ang oras, bubuo muna ako ng base, gagawa ng hukbo, at lulunurin ko siya sa dami ng aking sundalo. Ngunit laking gulat niya sa nangyari, ang mga tauhan ni Jae Hwan ay agad na sumugod. Sandali, bakit umaatake ka na agad, at bakit ang mga farmers mo ang pinapaatake mo? Sigaw ni Mayong Jaegal, at ano ito, bakit nagtayo ka ng 3 watchtower sa loob mismo ng base ko? Ang mga watchtower ni Jae Hwan ay nagsimulang mamana sa mga undead, natarante si Mayong Jaegal. Hindi siya makapagtayo ng istruktura o makakuha ng resources dahil sa mga nakaharang na farmers at watchtowers. Anong klaseng stratehiya ito? Sigaw ni Mayong Jaegal sa kanyang isip. Habang si Jae Hwan naman ay relax lang, ang stratehiyang ito ay normal lang sa Korea, at siguradong magagalit ang kalaban kapag ginamitan mo nito. Hindi maaari, napaka-unfair nito, sigaw ni Mayong Jaegal. Dapat ay hindi tayo nag-aatakehan sa unang 10 minuto ng laro, yan ang basic courtesy. Anong courtesy? Tanong ni Jae Hwan, dapat ay nag-iipon lang tayo ng resources sa unang 10 minuto, giit ng matanda. Bakit, nasa rules ba yan? Tanong muli ni Jae Hwan. Natahimik si Mayong Jaegal. Wala ito sa rules. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napaluhod sa stage. Sino ba ang nilalang na ito? Hindi gumagana sa kanya ang logic at common sense. Mas malala pa siya sa lahat ng nakilala ko, pag-iisip niya.
Kahit anong gawin ko, hindi ko siya matatalo. Baka ito na ang oras na hinihintay ko sa loob ng 400 taon. Ibinaba ni Mayong Jaegal ang kanyang ulo. Tinatanggap ko na ang aking pagkatalo. Kabanata 42, ang hamon sa lahat pagkatapos ng laban nina Jae-hwan at Mayong Jaegal. Sumandal si Jae-hwan sa pader upang magpahinga, bigla siyang nakarinig ng isang pamilyar na boses. Saan mo natutunan ng strategic battle formation? Tanong ni Chang Heo, habang sila ni Magok Shin ay tumalon pababa patungo sa kinaroroonan ni Jae-hwan. Ang akala ko ay pagsaksak lang ang alam mong gawin, biro ni Chang Heo, pero dahil ginamit mo ang bagong katangian na Spiral Slash, isang skill na nagmula sa paraan ko ng paghiwa, mukhang interesado ka na rin sa paghiwa, hindi lang sa pagsaksak, di ba yun ang ginamit mo kay Mayong Jaegal? Anong Spiral Slash? Takang tanong ni Jae-hwan, naalala ni Jae-hwan ang kanilang pinag-usapan sa training room. Oo, tama, dapat itong tawaging Spiral Slash. Ngunit ang ginagamit ko lang naman ay pagsaksak, giit ni Jae-hwan. Pero galing yan, sa pagmamasid mo sa slash ko, kaya dapat paghiwa ang tawag dito, o kaya ay Cheong Heo Thrust, hirit ni Chang Heo. Biglang sumabat si Kaiman, ang pagsaksak at paghiwa ay pareho lang na pumapatay sa kalaban, kaya paano kung ganito na lang ang pangalan, The Spirecide? Ayos, nagkasundo na tayo na Spirecide ang itatawag dito, sabi ni Jae-hwan. Ano? Gusto mo talaga ang pangalang yun, paano na ang Spiral Slash? Dismayadong sigaw ni Chang Heo. Hindi na pinansin ni Jae-hwan ang pagrereklamo ng matanda, tumingin siya kay Magok Shin, nga pala, mukhang malakas ka, gusto mo bang makipaglaban sa akin? Napaka-agresibo mo naman bumati, nakangiting sabi ni Magok Shin. Ganyan talaga ang lalaking iyan, hindi marunong rumespeto sa nakatatanda, reklamo ni Chang Heo, ang rason niya, malalakas daw ang matatanda rito kaya hindi dapat tratuhin ng mahinhin. Tingnan mo, siya palagi ang may huling sabi. Habang nagbabayanihan ang dalawa, nagbalik tanaw si Magok Shin sa kanyang isipan, hindi ko pa nakikitang ganito kasaya si Chang Heo simula nang matapos ang Abyss Expedition 900 taon na ang nakakalipas. Naalala niya si Mulek, ang pinuno ng ekspedisyon noon na nagbigay ng pangarap sa Chaos ngunit naging simbolo rin ng kawalan ng pag-asa. Kinukumpara niya si Jae-hwan kay Mulek, sa potensyal, sigurado akong lalamangan niya si Mulek, ngunit hindi ako sigurado sa kanyang karakter. Kabaligtaran siya ni Mulek na mature at mabuti ang puso, bakit parang nakakaramdam ako ng banta mula sa kanya? Biglang nakaramdam si Magok ng isang nakakakilabot na presensya sa kanyang likuran, paglingon niya, wala namang tao. Isang awoken, din ba siya? Tanong ni Magok sa sarili. Ngayon mo lang ba napansin na isa siyang ganap na awoken one? Dagdag ni Chang Heo. Ang deklarasyon sa entablado, nag-anunsyo ang commentator, magsisimula na ang susunod na labanan, kaya ipagpapatuloy na namin ang live stream. Tumayo si Jae-hwan at nagsimulang maglakad. Saan ka pupunta? Hindi mo pa oras para lumaban ulit, pigil ni Chang Heo, ngunit patuloy lang sa pag-akyat si Jae-hwan. Kung isa na siyang ganap na awoken one, ibig sabihin ay nalampasan na niya ang ikatlong yugto ng awakening, pag-iisip ni Magok Shin. Nababagot na ako sa kakaintay na matapos ang lahat ng laban, malamig na sabi ni Jae-hwan. Umakyat siya sa gitna ng entablado, pinagmasdan niya ang mga natitirang kalahok, bukod kay Kaiman at Yongyun. Ang tatlong yun ay mukhang malalakas, lalo na ang babaeng may kadenang karit o side, may kakaiba sa kanya. Kahit gamitan ko siya ng suspicion, wala akong makuha. Sino ba siya? Ano pong ginagawa ninyo rito, aking Panginoon? Tanong ni Jahir na naguguluhan, nagkagulo rin ang mga manonood. Biglang inagaw ni Jae-hwan ang mikropono, makinig kayong lahat, nakita ko na ang lahat ng kalahok at ang inyong mga labanan, alam ko na kung gaano kayo kalakas, napapagod na ako sa kakahintay, kaya may babaguhin ako sa tournament na ito. Sandali lang, ano ang ibig mong sabihin? Anong karapatan mong gawin ito? Harang ni Gyu Kryongja, ang Lord ng Ladies Faith Clan, ano ang gusto mong baguhin? Tinatanggal ko na ang batas na nagbabawal sa lahat na makipaglaban sa isa't isa, sagot ni Jae-hwan. Ibig mo bang sabihin ay magkakaroon ng mga koponan o grupo bago lumaban? Tanong ni Gyu Kryongja. Parang ganoon na nga, tugon ni Jae-hwan, hindi magandang ideya yan. Paano kami pipili ng kakampi, at paano ang basehan ng panalo? Reklamo ni Gyu Kryong. Hindi mo naiintindihan. Diretsyong sabi ni Jae-hwan, hindi ko sinabing problemahin ninyo ang pagbuo ng grupo.
mayroon lamang isang grupo, ang inyong grupo laban sa akin. Natigilan ang lahat, ang mga clan lord ay hindi makapaniwala. Ano, ang ibig mong sabihin ay, tama ka, lalabanan ko kayong lahat ng sabay-sabay, at nangangako ako, na kung sino man ang makakatalo sa akin, siya ang tatanghalin na bagong Castle Lord ng Gorgon. Tumahimik ang buong stadium bago sumabog sa hiyawan ng pananabik ang mga tao, mula sa gilid, ang misteryosong babaeng may karit, na hindi matablan ng suspisyon ni Jay Juan, ay napangiti. Nagtataka ako kanina kung ano ang iniisip mo, magiging kapana-panabik ang kahihinatnan nito, sambit ng babae. Kabanata 43, lakas laban sa mabulaklak na salita, at pinapangako ko, kung sino man ang makakatalo sa akin ay siyang magiging susunod na Castle Lord, pahayag ni Jay Juan. Ibinalik niya ang mikropono kay Jahir. Ang kailangan ko ngayon ay ang tiwala ng mga tao, pag-iisip ni Jay Juan, karaniwan, ang tiwala ay nabubuo sa matagal na relasyon. Ngunit kung ikaw ay kapos sa oras, may ibang paraan para makuha ito, ang pagpapakita ng nag-uumapaw na lakas. Biglang lumapit ang misteryosong babae kay Jay Juan, halos magdikit na ang kanilang mga mukha na ikinagulat ng lahat ng nakakakita. Alam mo, gusto kita, bulong ng babae, nakakapanghinayang kung tatapusin agad kita ngayon, hanggang dito na muna ako para sa araw na ito. Pagkasabi niyo ay tumalikod na ang babae at lumakad palayo. Bakit siya umaalis, lamang sila sa numero, tanong ni Jahir na nagtataka. Hindi ko gustong makipaglaban ngayon, sagot ng babae habang naglalakad, at saka, mayroong magaganap maya-maya lang, mayroong uusbong. May magaganap, tanong sa isipan ni Jay Juan, sumunod na nagsalita si Yongyon, ahem, gusto ko ring umatras sa laban, hindi pa ako ganoon kalakas upang labanan ng aking Panginoon, at least ay nakaabot ako sa quarterfinals. Matalinong tao si Yongyon, pag-iisip ni Jay Juan, hindi siya nagdalawang isip na magtrabaho sa akin, at sa ginawa niyang ito, nagawa niya pang isalba ang kanyang pride. Ako rin, gusto kong umatras, hirit ni Kaiman, hindi ako karapat-dapat na lumaban sa iyo, aking Panginoon, at isa pa, hindi patas ang 6 laban sa isa. Nainis si Jay Juan sa katwiran ni Kaiman, may pakialam ba talaga ang taong ito sa pagiging patas? Kahit talunin ko silang lahat, hindi magiging malakas ang impact nito sa madla kung hindi sila lalaban ng seryoso. Naku naman, Castle Lord, mukhang hindi sumasang-ayon ang lahat sa plano mo, pang-aasar ni Gyo Kryongja, ang Lord ng Ladies Faith Clan. Wala na akong magagawa, kayong tatlo na lang ang lalabanan ko, yung dalawang iyon ay ayaw lang mapahiya, sagot ni Jay Juan. Ang lihim na plano, sa loob ng kanilang secret communication channel, nag-uusap ang mga miyembro ng Ladies Faith Clan, at ang pinadala ng Master of Steel. Lord Gyo Kryong, turuan natin ang leksyon ng lalaking ito, siguradong hindi niya kakayanin ang pinagsama-sama nating atake, sabi ng Vice Lord. Huminahon ka, sagot ni Gyo Kryongja, nakalimutan mo na ba kung bakit tayo nandito, hindi tayo pumunta rito upang makipaglaban sa Castle Lord. Alam ko po, ngunit napakayabang niya, giit ng Vice Lord. Hindi nila alam, naririnig at nababasa ni Jay Juan ang kanilang usapan sa secret channel, hindi sila nandito para lumaban, pag-iisip ni Jay Juan. Nagpatuloy ang usapan sa channel, ano sa tingin mo, Kapitan Heyeyong, tanong ni Gyo Kryong. Tingnan muna natin ang mangyayari, sagot ni Heyeyong. Sino ba ang nasa likod ng Golden Sky Clan, bakit pati ang Master of Steel ay napasali rito, tanong ni Gyo Kryongja. Hindi ko pwedeng sabihin, tugon ni Kapitan Heyeyong, ang kailangan mo lang gawin ay ipatupad ang iniutos namin sa iyo. Alamin ang karakter ng Castle Lord. Karakter, pag-iisip ni Gyo Kryong, gusto nilang makita kung may mapapala ba sila, kung gagawin nila akong galamay. Hinarap ni Gyo Kryong si Jay Juan, Castle Lord ng Gorgon, wala kaming intensyong kalabanin ka. Ibig sabihin ba niyan ay umaatres ka na? Tanong ni Jay Juan. Hindi sa ganoon, may pagkakaiba ang pagtataas ng puting bandera sa pagpili na huwag kang kalabanin, sagot ni Gyo Kryongja, nagboboluntaryo kaming sumali sa iyong Abyss Expedition. Natigilan ang lahat, ano ang makukuha mo rito? Tanong ni Jay Juan. Kailangan ba ng rason para sumali sa ekspedisyon? Para ito sa kapakanan ng mga nawalang buhay sa chaos, sagot ni Gyo Kryongja ng may mapanghikayat na boses. Lumingon siya sa madla, hindi mo naman talaga balak ibigay ang titulo sa kahit sino rito, di ba? Ang totoo,
Inorganisa ang tournament na ito para magtipo ng mga tao para sa ekspedisyon, hangang-hanga ako sa taktika mo, mula nang mabigo ang Abyss Expedition 700 taon na ang nakalipas, wala pang nagkaroon ng ganitong idea na napakagaling, alam ko, ang buong madla rito ay ganito rin ang nararamdaman. Biglang inalis ni Geokryong ang kanyang takip sa mukha, umilo ang kanyang mga mata at biglang nagbago ang paligid, na puno ng kulay lila at mga paru-paro ang buong stadium. Ginamit niya ang elite-level skill, Gaze of Justice, ang kanyang tingin ay tila tumatagos sa puso ng mga tao, na naglalabas ng pinakamagandang bahagi ng kanilang pagkatao. Ano ba talaga ang ipinunta ninyo rito? Dahil lang ba sa isang labanan, o dahil sa inyong kinabukasan at sa hinaharap ng chaos? Gusto kong maniwala na may pag-asa pa rito, madamdaming sabi ni Geokryong. Na-hypnotize ang buong madla, nagkakaisa silang sumigaw na hindi lang sila nandito para manood. Ano ito? Isang klase ng katangian, kailangan ko na ba silang tapusin sa isang saksak, pag-iisip ni Jae-hwan na naiinis na. Biglang sumabat ang isang kilalang mandirigma, si Mayong Guanhan, ang Righteous Warrior. Umaayon ako sa Lord ng Ladies Faith Clan, hindi ako pumunta rito sa norte para lang manood, nagsimulang magbulungan ang mga tao. Si Mayong Guanhan ay isang tanyag na manlalakbay na swordsman na ang lakas ay kapantay ng mga 10 clans. Naramdaman ni Jae-hwan ang tensyon. Anong nangyayari dito? Mukhang magkasabwat sila ring dalawa.